Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandoon. Ngayon po ay May 7, May 7, 2025. At tayo po pauwi na ng bahay pagkatapos ng trabaho. Ngayon po ay ano ba ngayon? Miyerkules. Miyerkules. At lumabas na po ang unang usok galing sa Sistine Chapel. Ano? At ang usok ay kulay itim. Ano ba nangyayari dyan? Anong sinasabi ko tungkol sa usok? Okay, pag-usapan po natin ito. Kung papaano pumipili ng bagong papa. Ang papa po ay siya po, Pope, ay ang pinakamataas na namumuno ng mga Katoliko sa buong mundo. At yan po ay nakikita o siya po ay ang kanyang tahanan ay diyan sa Rome, sa Vatican City. Okay. At pag po katulad nito na namatay si Pope Francis noong April 21, di siyempre kailangan pong pumili ng bagong papa, para mamuno, sa simbahang Katoliko. Alright, alam po naman natin na itong ating bansang Pilipinas ay siguro yung mga 90% pa rin ay puro Katoliko, So talagang inaabangan ito kung sinong susunod na papa. At meron po tayong kandidato, si Cardinal Tagle. Pero ano po kasi, masyadong maingay ang pangalan ni Tagle, ni Cardinal Tagle. Ay maganda po sana nga kung habang tayo ay buhay pa ay naranasan natin o naranasan natin na magkaroon ng isang papang Pilipino, At hindi naman po tayo umaasa pero mas maganda sana, kung may papang Pilipino. Okay? At pero sa history po ng ganyang conclave ay pag maingay po ang pangalan ng isang kandidato ay usually hindi po nangyayari po yan. Hindi siya napipili. Okay. So, pag-usapan natin kung paano pili-pili. So, ganito po yan. So, pag namatay isang papa, pagkatapos po siyempre ng paglilibing sa kanya, ay magkakaroon po o i-schedule ang pagpili na sunod na papa. At yan po ay pagkakaroon ng botohan, sa loob ng Sistine Chapel. And then, yun po ay magkakaroon ng botohan consistently, Ibig sabihin sunod-sunod na botohan hanggang sa ang isang kandidato ay makakuha ng 2/3 of votes. Ano yung 2/3 of votes ngayon? Kasi po merong 133 na cardinal sa buong mundo. So, pag ang isang kandidato ay nakakuha ng ano ba yon? Parang 90 plus? Ilan ba yon? 2/3 na 133. Teka, tingnan natin. Calculator tayo. 133 minus 44. 89. 89 votes. Pag nagkaroon po ng 2/3 votes, okay? 89 votes ay ibig sabihin po ay nakapili na ng panibagong papa. Okay? So, paano ginagawa yan? Teka lang. Okay, paano ginagawa yung pagpili ng papa? So, ito pong mga papa ay kinukulong doon sa loob ng Sistine Chapel. Ang tawag po ay conclave. Doon sa loob, doon sila ay boboto, So, pagkatapos po ng isang boto at hindi nakuha ang 2/3, which is 89 votes, ay boboto uli sila. So, pagkatapos po ng boto, ng unang boto, at hindi nakakuha ng 2/3 votes, ang mangyayari po ay susunugin yung lahat ng boto at
uusok po, magpapalabas ng usok na itim. Ano? And then pagkatapos nun, magbobotohan uli. Ano? Paano ginagawa ang pagboboto? Ang mga cardinal po ay isa-isang isusulat nila yung mga pangalan ng kanilang gustong iboboto at sila po mismo ang magdadala nito sa harap ng tatlong kardinal, ano? At ihuhulog yung kanilang boto sa isang lalagyan, ano? Parang sa isang banga. At yung pong banga na yun, yung lahat ng boto, pag nakaboto na lahat, ay bubuklatin po or bubuklatin ng tatlo, ano? At i-check yung pangalan kung ano man ang nakalagay doon at babasahin. So, tatlo po ang nagbe-verify niyan. At pagkatapos pong ma-verify siya, yan po ay tatahiin, tatahiin. Ilalagay o tutundusin ng isang karayom at ilalagay sa pagsasama-samahin sa sinulid, Okay? At pag naubos na po yung nabasa ng lahat, yun po ay susunugin. Okay? Ganun po. Ngayon, nasabi ko po kanina na boboto uli sila pag hindi nakakuha ng 2/3. So, paano naman yun? Pag po hindi nakakuha ng 2/3, boboto uli sila. Sa isang araw po, usually, ang pinakamaraming botohan ay 4. 4 na beses. 4 na beses araw-araw. Hanggang sa makakuha na sila ng 2/3. Okay? Sa history po ng Vatican, sa ganyang conclave, since 1831, okay? Ang conclave po ay usually hindi lumalampas ng 4 na araw. So, ibig sabihin sa ika-4 na araw ay nagkakaroon na ng panibagong papa. So, ganun po nangyayari, At pag meron ng papa, ay magkakaroon po ng bell, magbe-bell na. St. Peter's Basilica. Kalampagan na po yan. Tapos, meron ng may usok na puti na lalabas doon sa chimenea. Ganun po. Ngayon, ang tanong, papaano kung after 4 days ay hindi pa rin nakakakuha? So, tuloy lang po. Tuloy lang sila ng pagboto. Tuloy lang ng pagboto hanggang sa pag nakakuha na po o nakapagboto na sila ng mga 33 or 34 times. Madami na yun. Siguro mga 13 days na yun. 13 days na. At hindi pa rin sila nakakakuha. Aba, meron pong hindi naman bago siguro ito, meron silang batas na patakaran na sinususundin na kung sino man yun after the 33rd or 34 votes, botohan or election, yung top 2 na contender ay magkakaroon ng run of votes. Yun ang tawag nila, run of votes. So, dalawang yun ay iboboto yung dalawang yun laang. At kung sinong pinakamarami siya ang mananalo. Igayon po. So, kung sinasabi nila na since 1831 na hindi tumatagal hanggang 4 na araw, hindi pa tumatagal, walang itumagal ng 4 na araw na conclave o na botohan, ay sabihin, Thursday, Friday, Saturday, by Sunday ay meron na pong bagong papa. Usually meron ng bagong papa. Okay? So by Sunday, hopefully, kung talagang pinakang mahaba na sa history. Pero kung wala pa rin, siguro mga 13 days pa bago magkaroon. Simula din ngayon, Okay? Alright, so magkaroon na uli ng bagong papa. Mas gusto sana natin ng Pilipino
Para naman sa ating lifetime ay nakaranas naman tayo ng isang Pilipinong papa kasi wala pa pong nagkakaroon ng papa na Pilipino, na Asian siguro. And, I, I might be wrong pero wala pa po siguro nakakakuhang Asyanong papa, no? Correct me if I'm wrong. Lagay nyo lang po sa comments kung meron na pong ganun. Okay? Alright, so sa ngayon, ang unang araw ay itim na usok ang lumabas. Ibig sabihin, wala pa. At balita ko po ay they are done for the day. So, bukas na ang sunod. Bukas ang sunod. So, kung bukas, siguro kung hindi pa rin sila makakita ng kapalit, ay di. Ibig sabihin, 4 na botohan yung bukas. Ano? So, susunod, 4 na botohan uli. Pagkatapos ng 4 na araw, di ba? Ay titigil muna siya for 24 hours and then botohan na naman. Ganun po ang ginagawa nila. Okay? So, magandang araw po muli. Bye-bye.